Ang bilis ng mga developments ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Talagang kailangan araw-araw, abangan niyo po ang aking mga vlogs. Parang napakaaga ng mga development sa politika ngayon sa ating bansa. 2028 pang elections. Pero ang aga, posisyono na kaagad. Si Sara Duterte, nagdeklara na, tatakbo daw siya sa 2028. Tapos ngayon naman, ang mainit na balita ngayon, magkikita si PBBM at si dating Vice President Leni Robredo, kumpirmado na po yan. Actually, nasabi ko na rin yan na si PBBM ay naka-schedule na pumunta dito sa Naga City February 21. Pero ngayon, kumpirmado na po. 100%, kinumpirma na ng tagapagsalita ng palasyo na si Yussi Claire Castro, tuloy. Tuloy ang pagkikita ni PBBM at ni dating Vice President Leni Robredo dito po sa lungsod ng Naga. Yan, February 21. Ano ba ang sadya ni PBBM dito? Ang Naga City kasi ang napili na isa sa mga pilot areas ng DPWH sa kontrabaha program nito. Alam nyo, mainit yung issue ng flood control eh. Ay mukhang inaayos na ng DPWH ang mga proyekto nito sa kontrabaha o flood control dito. At isa ang Naga City sa mga napiling pilot areas. Ilalunch programa kontrabaha. At Naga City ang ang isa sa mga unang pupuntahan ng Pangulo. So, syempre, si Leni Robredo ang mayor ng Naga at ang pagkakaiba ngayon, makikipagharap si VP Leni kay PBBM. So, yung magkalaban sa eleksyon ng 2028 ay mag-meet ngayon, magkikita. Ngayon ang tanong, pag-uusapan na ba nila ang politika sa 2028? Tinanong yan kay Yussi Claire Castro, mga kabunyog, mga kababayan. Ang sagot ni Yussi Claire Castro, abangan. Ito namang si Yussi Claire Castro, may mga paintriga pa eh. May mga paintriga pa eh. Abangan. Ito yung mga kabunyog, ito yung balita. Sabi dito, sa News 5, tinanong si Yussi Claire Castro, PBBM, makikipagkita kay Mayor Leni. Inanunsyo ni Palace Press Officer Yussi Claire Castro na bibisita si President Bongbong Marcos sa Naga City para makipagkita kay Mayor Leni Robredo sa Sabado, February 21. Ito'y para inspeksyonin ang upland kontrabaha sa lungsod. Nang tanungin kung may ibang tatalakayin ang dalawang leader, sagot ni Castro, yan ang abangan nyo. Mahilig na rin intriga itong si Yussi Claire Castro. Mahilig na rin intriga. Buti yan. Tama yan, Yussi Claire Castro. Para minsan intriga ka rin. Ibig sabihin yung medyo mga pabiro. Sa bagay, pag ang topic si Sara Duterte, hindi nakakabiro si Yussi Claire Castro. Umiinit. Umiinit kapag si Sara Duterte ang topic, si Chucky. Pero pag si Leni Robredo, ang sagot ni Yussi Claire Castro, may iba bang tatalakayin ang dalawang leader? Sagot ni Castro, yan ang abangan nyo. Yan ang abangan nyo. Pa-surprise pa itong si Yussi Claire Castro. At si Yussi Claire Castro ay nakapink. Ngayon, tinanong siya ng media, bakit po kayo nakapink ngayon? Ang sabi naman ni Yussi Claire Castro, huwag niyong isipin na yung paggamit ko ng pink ngayon ay may politika. Wala po. Tapos yun nga, napag-usapan yung pagbisita ni PBBM sa Naga City, February 21. So, kumpirmado na mga kabunyog at magkikita yung dalawa. Ano naman ito? Ang pagkikita nila ay dahil mayroon ngang activity, mayroong event. Bibisitahin yung upland kontrabaha ng Naga City. Proyekto yan ng Naga City, tapos pinupunduhan ng DPWH. So, may mga proyekto ang gobyerno ni PBBM kontrabaha na pinagmamalaki niya. Ang isa ngayon sa tinutulungan na programa kontrabaha, upland kontrabaha, ay itong Naga City sa ilalim ni Leni Robredo. So, anyway, ngayong araw actually marami ring balita eh. Halimbawa, si Erwin Tulfo. Yan? Alam naman natin si Erwin Tulfo, Marcos yan eh. Sabi ni Erwin Tulfo, hindi, ayaw ko. Kasi tinanong siya kung tatakbong Vice President kay Leni Robredo. Kung halimbawang magsanib ang Pinklawan, Leni Robredo at ang pwersa ng Marcos, pwede ba na Leni Robredo ang President tapos ang Vice President na ipifield ng Marcos ay si Tulfo?
Ang sagot ni Erwin Tulfo, wag na. Wag na ako. Ayaw niya na daw, grabe daw ang intriga. Ayaw niya nang sumabak uli sa intriga. Sabi ni Erwin Tulfo. Sabi niya, si Robredo na lang. O kaya ang vice niya, pwedeng si Bam, pwedeng si Risa, yung mga liberal. Si Erwin Tulfo ay nagpahayag na ngayon kasi nababanggit yung pangalan niya. Halimbawang magsanib ang Pinklawan, puwersa ni Leni Robredo, at saka yung admin, puwersa ng Marcos, pwede kasing ang presidente, halimbawa si Leni, tapos ang Marcos naman, sa kanila yung vice, ang pwedeng mag-vice. Si Erwin Tulfo, kasi si Rapi Tulfo nagdeklara na ayaw niya talaga. Si Erwin Tulfo. O ngayon naman nagdeklara si Erwin Tulfo, hindi, ayaw niya daw. Ayaw niya daw talagang Si Bam Aquino naman nagdeklara na rin ngayon. Hindi rin daw siya tatakbong vice president. Ha? Kasi may mga kumalat, si Bam Aquino daw tatakbong vice president ni Sara Duterte. Awan ko na. Ha? Awan ko naman kung ano saan galing 'yon. Pero yan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, mukhang ang init-init na kaagad ng politika sa atin. Nagdeklara na rin si Bam, hindi siya tatakbong vice. Parang ha? Parang isa-isang umaayaw na tumakbo ah. Isa-isang umaayaw na tumakbo. Pero siyempre, si Leni Robredo hindi pa rin nagdedesisyon. Ha? Ang sabi ni Leni Robredo nung nakaraan, ang sabi niya, ayaw niya na sa national. Dito na lang siya sa Naga City, marami siyang gagawin dito. Si Leni Robredo, kung siya ang magiging common candidate ng lahat para ipanlaban kay Sara, tatakbo yan. Yan yung nakikita ko dyan. Ako, ang tingin ko, kung parang i-offer sa kanya, halimbawa, ang kampo ng administrasyon nila PBBM ay i-offer sa kanya na hindi na magpifield ang administrasyon ng presidente, siya na yung susuportahan laban kay Sara, sa tingin ko, tapos siya rin ang pipiliin ng oposisyon, sa tingin ko tatakbo si Leni. Bakit? Ay malakas na ang laban niya. Si Leni kasi noong 2022 natalo dahil yung mga trapo na kay Marcos. Yung middle class, nakita naman natin yung mga middle class na kay Leni Robredo. Pero yung mga trapong politiko, Marcos Duterte. Pero kung yung mga politiko, yung mga congressman, mayor, governor, ay susuportahan si Leni, tatakbo yan. Kasi yung dating mga supporters niya, yung supporters ni Leni ng Kakampings or ng Pinklawan, susuporta pa rin yun sa kanya. Yan na yung kanyang makinarya. Pero kailangan makuha niya ang support ng mga politiko sa mga probinsya, yung mga congressman, mayor, governor. Yun ang kailangan niya. Sino ang magpo-provide nun? Ang administrasyon. Kasi ang may hawak ng mga governor saka mayors, admin. Ang partidong may hawak niyan, Partido Federal ni PBBM o kaya Lakas CMD o kaya Nationalist People's Coalition. Ngayon, kung i-offer kay Leni na susuportahan siya ng makinarya ng administrasyon, tapos yung opposition din susuportahan siya, lalabas parang siya ang common candidate laban kay Sara. Lalaban yan si Leni. Sa tingin ko lang, lalaban yan. Kasi maiiba na ngayon ang configuration. Dati kasi siyempre, si Leni, yung support ng tao, grabe. Pero pagdating sa mga politiko, ay ang mga politiko, hawak niyan ang mga makinarya hanggang barangay level. Pagdating sa eleksyon natin, yung mga politiko pa rin ang nagdadala ng tiyempo eh. Siyempre, ang may makinarya hanggang sa barangay level, yung mga governor, mayor, congressman. Ngayon, kung si Leni Robredo ay susuportahan ng lahat, ibig sabihin, yung administrasyon hindi na magmamanok ng presidente, siya na yung susuportahan, sa tingin ko papayag si Leni. Ngayon, pag-usapan na kaya nila PBBM sa kanila Leni sa pagkikita nila sa February 21, ay ang sagot, Yussi Castro, mga kabunyog, basahin nyo yung sa last part, nang tanungin kung may ibang tatalakayin ang dalawang leader, sagot ni Castro, yan ang abangan nyo. Pwedeng siguro mga light na usapan, siguro pabiro, tatanungin si Leni ni PBBM kung anong plano. May plano po ba kayong tumakbo sa 2028? Siguro. Ewan ko, hindi natin alam.
Pero yun na nga, officially, ang purpose ng pagpunta dito ni PBBM ay tungkol sa kontrabaha. Yung Naga City ay isa sa mga unang napili na pilot area ng Oplan Kontrabaha ng administrasyon. Kumbaga may mga programa sa kontrabaha ang administrasyon ngayon, DPWH. Alam naman natin ang Naga City, laging binabaha ito dahil bahagi ito ng Bicol River Basin. Nakita natin nung binaha ang Naga City nung Bagyong Christine. So ngayon, ang DPWH ay isa ang Naga City sa napili na maging pilot. Kaya pilot area. So pupunta dito si PBBM para dyan sa Oplan Kontrabaha. Kumbaga, syempre, ipagmamalaki ng administrasyon yan. So ngayon, magkikita yung dalawang leader, yung naglaban noong 2022, ang tanong, mapag-usapan kaya ang politika? Ang sabi ni Yussi Claire Castro, abangan. Yan ang abangan nyo, sabi niya. Pwede naman talagang mapag-usapan ang politika niyan. Pero sa tingin ko, kung mapa-finalize ba dyan ang plano, kung tatakbo si Leni or hindi, or kung susuportahan ng admin, mukhang hindi naman yan na mabubuo dyan. Pero parang exploratory yan, sa tingin ko, yan, alam nyo, ang ano lang dyan, ang lumalabas lang dyan, ibig sabihin si Leni Robredo ay bukas na makipag-usap kay Marcos. Si Marcos din, bukas din na makipagkita kay Leni kasi siyempre, kung hindi komportable si Leni, hindi makikipagkita yan kay Marcos. Si Marcos din, kung hindi rin komportable, hindi yan makikipagkita. Mukha kasi ngayon, parang maraming mga events si PBBM na mga nakikipagkita sa mga pinklawan personalities. Nung minsan may isang event, si Bam Aquino, nagkita sa Malacanang. Pero yun naman, tungkol yan dun sa mga classrooms. Ay advocacy yan ni Bam. Minsan naman, pumunta rin sa Malacanang si Senadora Risa Hontiveros, nakipagkita rin kay PBBM. Pero mukhang tungkol naman yun sa anti-political dynasty. Yan naman, advocacy rin ni Senadora Risa. Minsan naman, nakipagkita si Kiko Pangilinan kasama si Sharon, yung controversial na kinantahan ni Sharon si PBBM. Tapos naging controversial kasi sinabihan si PBBM, nagkamali po kayo ng choice nyo, yon. Pero ibig sabihin, yan yung mga sunod-sunod na mga events sa Malacanang at kikipagkita kay PBBM ng mga personahe ng Pinklawan. Halimbawa, si Risa, si Kiko, si Bam. Pagkatapos ngayon naman, si Leni Robredo. Ito yung magiging unang meeting nila ni PBBM. Ngayon ang tanong na lang, mag-usap kaya ang dalawa tungkol sa politika? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.